So yun nga po, no, sinasabi nga na kasi bagong January 26 yung sinasabing end bank resolution, 'di ba? So dun sa interpretasyon, ano, Prof, yung 1 year bar na tinuturing po na nagumpisa noong January 14, 2025, kaya nagawa nila magsampa ng bagong impeachment complaints. Tama po ba? Simula January 15. Pero late na nila nalaman, kaya sabi ni Chairman Colmenares, Attorney Colmenares, sabi niya, late na namin nalaman. So ito, hinabol na lang namin ng February ang pagsasampa. So, doon sa ano ba yung mga posibleng implikasyon po nito, no? When it comes dun sa malawak po na interpretasyon sa session dates, saka sa mga susunod po na mga impeachment cases. Anong masasabi niyo po dyan? Alam mo, ulitin ko, hindi lang yung number of days ang pinagtatalunan dito. Kaya nga, kung ako ang tatanungin, itong impeachment, puro kwento na lang ito. At yung Mm. palaging nagdadadaldal ng tungkol sa impeachment, ang pakay na lang nito, Oo, lalong hatiin ang sambayan ng Pilipino. Ang nakakalungkot. nakikita ko dito, hindi na lamang ito simpleng politika sa atin kasi may mga Mm. nangingialam din na foreign interest dito sa atin, no? Kaya alam mo, sa sobrang komplikado at gulo ng sitwasyon, hindi ko na alam kung paano pa natin ito iintindihin, no? Kung ako ang tatanungin mo sa aking simpleng pag-intindi, parang imposible nang magkaroon ng impeachment, no? Kung susundin natin ang desisyon ng Korte Suprema, wala, puro kwento na lang itong puro bantaan na lang na ito ng impeachment kasi ah, parang imposible na tila imposible na magkaroon ng impeachment, hindi lang sa administrasyong ito kung hindi kahit sa mga susunod na administrasyon. Ngayon, ang kailangan nating antabayanan ay ang magiging desisyon ng House of Representatives. Because if I'm not Aha. mistaken, they're still in the process of deciding, no, how to respond, no, with the Yes decision of po. the Supreme Court, Mm, no. mm. So again, this will take time. So I don't know whether they will follow the same rules they will adopt the rules as imposed by the Supreme Court, which is again rather inconsistent if you look at what is provided for in the Yes, Constitution. pabago-bago. Or Mm. third, the House of Representatives questions the decision of the Supreme Court. Alam mo, either way, the Supreme Court has led the country into so much turmoil kasi ano man Mhm. ang gawin ng lehislatura, ang tawag dito nasa constitutional ang tawag dito I don't want to use the term constitutional crisis, but it would Mhm. seem we're already at the brink of that situation, no? Kasi hindi naman po pwedeng hindi magkokomento ang lehislatura dito kasi essentially what the Supreme Court did, no, has somehow, no, redefined the was this ang tawag dito yung tinatawag nating division of powers, no. Yes. So hindi ko pa alam, no, yung mas siguro mas magandang tanungin natin ang mga katulad na nila former Justice Ascuna at former Chief Justice Renato Puno. Kasi ito nga yung mga legal luminaries na sinasabi ko na magandang pakinggan natin kung anong sinasabi nila. Kasi more than the technicality, ordinary folks like us should Yes po. really be worried as to the far-reaching effect of this decision of the Supreme Court.